الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagbabalik loob ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa, humihingi ng tulong. Tayo ay magpagugkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga gawa. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw sa pagkatayo niya ng patnubay dahilan ng Kanyang pagmamalaki ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin di ba lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang at wala siyang katambal. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko ng aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, liban na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. Muslim na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Allah, Ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, Musliman o hindi Muslim, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Patakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, at mula sa tadyang ng ating ama na si Adam alayhi salam ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, at mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang sa inyo'y nakamasid, lagi nang nakababatid,
sa inyong mga ginagawa. At sinabi pa ni Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita o mangusap lamang ng pawang katotohanan. Kapag ginawa natin ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ay gagabayan kayo ng Allah upang maituwid ninyo ang inyong mga gawain at patatawarin kayo sa inyong mga pagkakasala. Patotohanan na sino mang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkakamit ng dakilang tagumpay, hindi lang sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay, kapag siya ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lingid sa ating mga kaalaman ang mga kumakalat na balita ngayon patungkol sa sunod-sunod na pagpanaw ng mga ulama o ng mga scholar sa Islam. At ito ay lubos na nakakalungkot sa puso ng bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumatahak sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga bagay na ito ay dapat nating kuhanan ng malaking aral. Ang pagpanaw ng ating mga ulama na silang itinuturing bilang mga tagapagmana ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga salafus salih, ang mga naunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim ay nagbigay ng mga aral na dapat matutunan ng bawat Muslim sa tuwina na kanilang nababalitaan ang pagpanaw ng mga ulama. Ang mga pangyayaring ito, mga alipin ng Allah, ay dapat po nating kuhanan ng maraming aral bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una na rito na kanilang binanggit, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kainaman at mga aral sa pagpanaw ng mga ulama. Ang kalagayan ng ating mga ulama, ang paggalang sa kanila. Una na rito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang binanggit na ang kamatayan ng isang alim ay pagkawala ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, isa sa mga disipulo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mautul alim fulmatun fil Islam la tasudduha shay'un ma taraka al-layla wan nahar. Sabi niya, ang pagkamatay ika ng isang alim, ng isang dalubhasa sa Islam, ay isang butas sa Islam na hindi kailan mapupunan ng anuman hanggat naglalakbay at nagsasalitang ang araw at gabi. Yun ang sabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Ipinapakita nito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bigat ng pagkawala ng maalam sa Islam. Ang alim na nagsisilbing ilaw at patnubay ng umma na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sila ika ay pumanaw na matay, ay nawawala rin ang kaarunungan, kaalaman, at ang gabay na pinagkatiwala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ni Ibn Rajab rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kapag ika namatay ang isang alim, ang isang maalam sa Islam, nasisira ang isang bahagi ng Islam, at ang kapalit nito ay hindi madaling matagpuan, sapagkat ika, sabi niya, ang tunay na kaalaman ay hindi basta-basta napapalitan lamang. Yung mga dakilang scholar ng Islam, hindi sila basta-basta mapapalitan ng kung sino-sino lamang. Yung kanilang sakripisyo sa pag-aaral ay hindi biro. Mula kabataan hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay,
inilalaan nila ito sa pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya. Pangalawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ba natin na ang unti-unting pagpanaw ng mga ulama, ng mga dalubhasa sa Islam, ay isang malaking palatandaan din ng nalalapit na pagsapit ng araw ng paghuhukom. Opo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ito ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay palatandaan din ng nalalapit na pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul 'ilm intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul 'ilm biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittaqada an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'affu bighairi 'ilm fadallu wa adallu." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang kaalaman ay hindi ito binabawi o kinukuha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkuha o pag-agaw nito sa kanyang alipin o sa mga tao, kundi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay unti-unti itong mawawala sa pamamagitan ng pagkamatay ng mga ulama. Hanggang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala nang matirang maalam. At ang nangyayari mga alipin ng Allah, ang nakakatakot sa sandali na iyon, wala nang matirang maalam at ang mga tao ay magtatalaga ng kanilang mga pinuno na walang kaalaman sa pananampalatayang Islam, namangmang sa pananampalatayang Islam, at ang mga pinuno na ito ay itatalaga nila at ito rin ay magbibigay ng fatwa, mga hukom o hatol sa Islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang walang kaalaman, kaya sila ay maliligaw at ililigaw din nila ang iba. Ganito yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakakatakot na pangyayari mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkamatay ng ating mga ulama, at nakikita na natin ito sa mga ibang lugar na kung saan, kung halimbawa na lamang sa isang barangay o sa isang komunidad pa lamang ay mawala ang itinatalaga nilang maalam, ang pinakamaalam sa lugar na yun, makikita natin ang mga tao kung paano sila agad-agad maliligaw. Yung agarang pagkaligaw, pagkaraang mawala ang maalam sa kanilang lugar. Hanggang sa dumarating sa punto na ang bawat isa sa kanila o ang mga itinatalagang pinuno walang kaalaman sa Islam ay nagbibigay na ng hatol sa Islam na nagiging dahilan ng kanilang bulag na pagsunod, sila ay makapanliligaw at sila rin naman ay maliligaw. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ito ang tunay, sabi niyang, panganib. Ang pagkawala ng mga ulama ay daan tungo sa pagpapalaganap ng kamangmangan at maling paniniwala. Kapag sabi niya, ang tao ay kumukuha ng relihiyon, ng kaalaman sa kanyang relihiyon, mula sa mga hindi kwalipikado o kaya sa mga ahlul bid'ah, mga tao na nagpapalaganap ng mga bid'ah o innovation sa Islam, ng maling akida, ang sabi ni Sheikh Uthaymin, ang buong ummah, ang mga kamusliman ay lubhang mga nganib. Yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganito ang kanilang mga pagpapaliwanag o kasabihan patungkol sa pagkamatay ng mga ulama. Pangatlo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga salaf, ang mga unang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim ay labis ng kanilang pagdadalamhati kapag kanilang nabalitaan na pumanaw ang isang maalam mula sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, mula sa mga maalam sa Islam na humahawak sa Quran at sa sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Sufyan al-Thawri, sabi niya, idha mata al-alim baka alayhi kullu shay
hatta hitan fil bahr. Sabi niya, kapag ika namatay, ang isang maalam sa Islam ay umiiyak para sa kanya ang lahat ng mga nilalang, maging ang mga isda sa karagatan. Ito yung kasabihan ni Sufyan al-Thawri. At higit lalo mga alipin ng Allah, ang katulad din nilang mga ulama. Kapag nababalitaan ng ating mga ulama na namatay, ang isang itinuturing na ulama na alim sa Islam ay lubos-lubos yung kanilang pagkalungkot. Sapagkat alam nila kung gaano kalaking papel ang ginagampanan ng tulad nilang maalam sa pananampalatayang Islam. At ang kalaman ng isang tunay na alim mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaaabot maging sa kalikasan, maging sa iba pang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging sanhi nila ng patnubay, kapayapaan at kaayusan ay kinikilala rin ito ng mga iba pang mga nilikha ni Allah, liban pa sa mga tao o mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, walang anuman ang makakapantay sa alim na gumagabay sa mga tao sa sunnah, sa pagsunod sa sunnah, pamamaraan, tradisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't ang pagkawala niya ay isang kapinsalaan sa buong umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay katotohanan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kahigitan ng mga maalam sa Islam, kapag sila ay dinatnan ng kamatayan o binawian ng buhay, ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga alim na ito hindi basta-basta mapapalitan ng kung sino-sino lamang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila kayang pantayan kahit pa ng napakaraming mga palasamba. Yung mga palasamba na walang kaalaman, kahit magtipon-tipon sila sa pagsamba kay Allah kung mali yung pamamaraan ng kanilang pagsamba, hindi nila kayang tapatan o pantayan ng isang maalam na kahit kakaunti yung nagagawa niyang pagsamba, subalit ito naman ay mayroong tamang kaalaman na ayon sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapat ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nila, dapat ay magdalamhati at matapot ang umma sa pagkawala ng mga ulama. Mga alipin ng Allah, meron ba tayong nararamdamang pagkalungkot, pagdadalamhati, panghihinayang sa pagkawala ng ating mga ulama? Nakakaramdam din ba tayo ng takot sa pagkawala ng mga ulama? O baka naman mas nasasaktan pa tayo kapag nabalitaan natin na mayroong isang artista na hindi naman Muslim ang dinatnan ng kamatayan? Mayadan binadad. O may mga sikat na basketball player o kilalang tao, personalidad na hindi naman Muslim, namatay. Baka naman mas bibigay pa tayo ng simpatsya sa kanila. O baka naman mas nalulungkot pa tayo sa pagkawala nila kaysa sa pagkamatay ng ating mga ulama. Kung ganito ang kalagayan ng isang Muslim, ay matakot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, ang kapatid sa Islam, sinabi nila, dapat ika magdalamhati, makaramdam ng lungkot at matakot ang umma na ito sa pagkawala ng mga ulama. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mautul alim musibatun la tujbar. Sabi niya, ang kamatayan daw ika ng isang maalam sa Islam ay isang trahedya. Isang trahedya na hindi agad-agad maitatama at isang butas na hindi mapupunan. Na sinabi pa niya, mas madali pa ika, sabi niya, natanggapin ang pagkamatay ng isang buong tribo kaysa sa pagkamatay ng isang alim. Ganito nila pinapahalagahan ang mga maalam sa pananampalatayang Islam. Mas madali pa ika, ayon sa kanila, yung tanggapin, pagkamatay ng buong mga tao, isang tribo na panay-mangmang na hindi naman naniniwala kay Allah, kaysa ika sa pagkamatay ng kanilang itinuturing na alim,
maalam sa Islam. Itinuturo ang Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pangunawa ng mga sahaba at ng mga sumunod sa mga sahaba. Ganito nila itinuturing na dakila ang mga ulama. Ganito nila pinapahalagahan ng mga ulama. Ganito nila pinanghihinayangan ang pagkamatay o pagpanaw ng mga ulama sa kanilang panahon. Ang salaf ay higit na nagdadalamhati sa kamatayan ng isang alim kaysa sa anumang pagkawala o pagkamatay ng ibang tribo. Dahil ito ay nangangahulugan, sabi nila, na ang pagkawala ng mga alim ay pagkawala ng liwanag ng kaalaman, sunnah at tamang gabay sa Islam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang mga ulama, ang mga maaalam sa Islam ay kayamanan na dapat pahalagahan ng mga kamusliman. Ang kanilang pagkawala ay hindi lang pagkawala ng isang tao, kundi ng isang ilaw ng patnubay. Ang ummah ay kailangang maghanda sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga bagong mag-aaral ng kaalaman. Kaya naman mga alipin ng Allah, ganito dapat ang nasa isip ng mga kamusliman, lalo ng mga magulang, kailangang maghanda sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga bagong mag-aaral ng kaalaman. Hikayatin natin ang ating mga anak na mula sa kanilang kabataan ay maglaan sila ng oras panahon sa pag-aaral sa Islam. Kapag nabalitaan natin na mayroong pagtuturo o pag-aaral sa isang lugar, magsumikap tayo na maipunta natin doon ang ating mga anak. At higit sa lahat, ang mga magulang ang silang dapat manguna at maging huwaran ng kanilang mga anak. Dahil paano magsisipag sa pag-aaral ang isang anak kung hindi naman niya nakikitang nag-aaral ang kanyang magulang? Kaya dapat ang magulang mismo unang-una ang magpakita ng malaking pagpapahalaga ng pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya. Sapagkat kung nakikita ito ng mga anak, sila rin ay nahihikayat at kusang sumusunod. Halimbawa na lang sa sala, mga alipin ng Allah. Ang mga magulang na nagtataguyod ng sala sa kanilang tahanan, bata pa lang ang kanilang anak ay natututo na sa pagsasagawa ng sala. Naman, hindi tayo magtataka kung ang mga kabataan umabot na sa pagiging binata, hindi pa rin marunong magsala. Bigkasin ang Fatiha, magwudu, magbati ng salam, dahil hindi naman ito nila nakikita sa kanilang mga magulang maiyatan bigla. Mga magulang, matakot tayo kay Allah. Tayo ay tatanungin ng Allah patungkol sa ating mga anak. Paano natin sila hinubog sa Islam? Paano natin sila hinubog sa Islam? At nakakalungkot na mangyari na masigit pa yung pagpapahalaga ng magulang sa kanyang anak na Muslim patungkol sa pag-aaral ng mga kaalaman sa dunya. Hindi man ito bawal, mga alipin ng Allah. Subalit ang nakakalungkot lamang na kung ang isang magulang ay handa niyang gugulin ang lahat ng meron siya, lakas, yaman, para lang mapagtapos ng Western education ng kanyang anak. Subalit, yung isang oras na pag-aaral ng kanyang anak, yung Sabado-Linggo na pag-aaral ng kanyang anak, nanghihinayang siya. Napakarami niyang rason. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot tayo kay Allah. Masigit nating pahalagahan na matuto tayo maging ang ating mga anak ng kaalaman sa ating pananampalataya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa la dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ibn Mubarak rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ang halimbawa ng mga ulama sa mga bayan ay tulad ng mga ilawan sa gitna ng kadiliman. Nagbibigay sila ng liwanag sa mga tao sa oras ng kadiliman. Kapag nawala ang mga ulama, ang buong bayan ay mababalot sa dilim. At ito ang katotohanan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ni Malik bin Anas rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Imam Malik rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, walang sino mang mula sa mga taong may kaalaman ang namatay, kundi mayroong nabutas sa Islam na hindi mapupunan ng anuman.
Ito yung kasabihan ni Imam Malik. Kapag mayroong isang maalam sa Islam na binawian ng buhay, ay nagkakaroon daw ika ng butas ang Islam na hindi ito mapupunan ng anuman. Ganito kataas, kadakila ang pagpapahalaga nila sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At sinabi ni Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ang kamatayan ng isang alim ay isang trahedyang hindi maitatama agad-agad. Isang butas sa Islam na hindi mapupunan. Isang pagkalugmok ng mga tagasunod ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na agad maaayos. At isang tuwang na hindi mapupunan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi pa ni Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, al-ulama hum amanul ard. Ang mga ulama, ang mga maalam daw sa Islam, sabi niya, ang kaligtasan ng mundo. Kapag sila ay nawala, darating sa mga tao ang mga bagay na kanilang kinakatakutan. Maraming mga trahedya, maraming mga pagtatalo-talo, mga hidwaan, at anumang bagay pa tulad nito na kanilang kinakatakutan. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapwa ko, alipin ng Allah, nawa ay napulutan natin ang aral ng khutbah na ito. Nawa ay magkaroon po tayo ng malaking pagpapahalaga, paggalang, pagmamahal sa ating mga ulama. Na habang nariyan pa sila, nakapalibot sa atin, ay samantalahin natin ang ating oras, ang pagkakataon na umupo sa kanila, magtanong sa kanila, at matuto mula sa kanila. Sapagkat tiyak na darating ang araw, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay papanaw kung kailan ay walang isa man sa atin ang nakakaalam. Kaya bago pa maubos yung ating mga maalam na nakapalibot sa atin, ay ngayon pa lang, mga alipin ng Allah, mag-aral tayo ng ating pananampalataya. Hikayatin natin ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga anak, gumawa tayo ng effort, ng mga iba't ibang estratehiya, nang sa ganun ay maakay natin sila. Maisama natin sila, mga alipin ng Allah, sa pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya. Ala tusallu ala nabiyyikum fa inna Allaha amarakum bidhalika tuqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka